Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nananatiling matatag at lalo pang lumalawak ang relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos. Pinagtibay naman ng bagong kinatawan o ambasador ng US ang patuloy na kooperasyon ng Pilipinas at Amerika sa harap ng umuusbong na bagong teknolohiya. Yan ang ulat ni Gab Villegas. Tiniyak ng bagong embahador ng Estados Unidos sa Pilipinas na si Lipton ang mas pinatibay na alyansa sa pagitan ng dalawang bansa sa mga susunod na taon. Sa unang public engagement ni Lipton para sa pagdiriwang ng ika-250 anibersaryo ng kalayaan ng US at ika-80 taon ng diplomatic relations sa pagitan ng US at Pilipinas, sinabi nito na asahan na mas marami pang papasok na tulong at trabaho para sa mga Pilipino. So excited to make a difference. We're going to make a difference. Okay? Starting with the 80th anniversary of our diplomatic relations with the Philippines. We have some really big plans to bring American business, jobs, investment, assistance, and so much more to the Filipino people. Sa talumpati naman ni Foreign Affairs Undersecretary Leo Herrera Lim, binalikan nito ang malalim na samahan ng US at Pilipinas sa loob ng 8 dekada, kung saan pinuri nito ang tagumpay ng katatapos lamang na balikatan exercises na nilahukan ng 17,000 sundalo at ang buhay na kalakalan ng dalawang bansa. Handa rin ang Pilipinas na makipagtulungan sa Amerika na palakasin ang seguridad, ekonomiya at ang people-to-people relations ng dalawang bansa. Anniversaries like this are not finish lines. They are checkpoints. Markers to pass on the way to a partnership that still has its best chapters ahead of us. 80 years in, 75 years in, 250 years in, between us that hold out of years to practice this alliance business. And if we haven't gotten it right now, frankly, we'll never get it. Let us meet what comes next wave both our nations were built for, together and without hesitation. Bago nito, iprinesenta ni Lipton ang kanyang letter of credentials kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang, kung saan natalakay rin ang mahalagang prioridad kabilang ang economic cooperation, defense at security, maritime affairs, mga regional development at ang chairship ng Pilipinas sa ASEAN. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.